Welcome to Donmar TV News Channel. Mga kabrigada, tila nagkamali si Presidential Spokesperson Harry Roque sa cabinet meeting kagabi nang sabihin nito na nag-volunteer umano si Vice President Leni Robredo na makasama si Pangulong Rodrigo Duterte sa isang infomercial para himukin ng mga Pilipino na magpabakuna kontra COVID-19. Sinabi ni Roque kay Pangulong Rodrigo Duterte na biglang nag-volunteer si Robredo nang makita nito na maraming tao ang nagpapabakuna sa kabila ng paninira umano ng pangalawang Pangulo sa vaccination drive ng gobyerno. Hindi naman nagbigay ng tugon ng Pangulo sa sinabi ni Roque. Bago dumating ang bakuna, tanong nila, nasaan ang bakuna? Nang dumating ang bakuna, bakit Chinese? Nang dumating ang ibang brand, bakit hindi pwede makapili? Pero, pero I think ngayong napapakita natin na dumadami nang nagbabakuna, bigla naman nag-volunteer, gusto raw niyang umappear sa infomercial kasama kayo sa loob-loob ko, matapos tayo siraan ng siraan, ngayong nagiging matagumpay ang ating vaccination, makikisama ngayon. No? Pero anyway, yan po yung decision ninyo. Mababatid mga kabrigada na si Senator Joel Villanueva ang nagmungkahi na magsama sa isang public service announcement ang Pangulo at ang Vice Presidente bilang pangontra sa mga fake news. Sinuportahan naman ni Health Secretary Francisco Duque III ang nasabing ideya dahil wala naman anyang dapat na pinopolitika sa kalusugan at bakuna. Sido naman ang isang political analyst na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang magiging pambato ng administrasyon sa 2022 presidential elections. Ayon kay UP Professor Dr. Clarita Carlos, hindi na kailangan pang maging mahusay na political analyst upang hindi mabasa ang galaw ng palasyo. Sinabi pa ni Carlos, posibleng mabuwag din ang United Opposition upang maging bentahe sa pagiging manok ng administrasyon sa 2022 presidential derby. More likely si Sara, ewan ko, baka guluhin nila yung sinatawag na United Opposition, mag-refield sila ng kandidato nila. I mean, you don't even need to be a campaign person to know what they're going to do. And siyempre, equity of the incumbent, nasa kanila yung benepisyo. Magiging bahagi ang mga mamamayan sa ilulunsad na online selection hub ng oposisyon ng isang bayan sa June 12 na magiging batayan sa pagpili ng kanilang kandidato sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Sa panayam ng DCRA, sinabi ni Attorney Howard Calleja, convenor ng isang bayan na mahalaga ang magiging opinyon ng publiko sa pagpili nila ng magiging presidential at vice presidential candidate. Narito si Attorney Calleja. Sa June 12 po, magbibigay po kami maglo-launch po kami ng aming online voting app o online selection app. Kasama po dito yung aming mga nominado para sa pwesto ng presidente, vice presidente at 12 senators. So ibig sabihin, ang mga mamamayan, mga members ng isang bayan at saka actually yung public can join in our selection process in choosing or in selecting single candidate for President, Vice President, and 12 senators. Inamin din natin ni Calleja na na-interview na nila ang mga personalidad na napipisil nilang kandidato kabilang ang matatakbong senador. At ilan sa kanilang nakausap ay kinabilangan ni Vice President Leni Robredo. Maging si Yorme Isko Moreno ng Manila, si Senator Trillanes, at dating Supreme Court Justice Antonio Carpio. Pero hindi kasama sa inimbitahan sa kanilang dialogue at interview si Senator Manny Pacquiao na hindi raw nakapasa sa inilatag nilang kwalifikasyon ng isang kandidato sa pagkapangulo. Narito si Attorney Calleja. Namin si Vice President Leni, Senator Sani, Senators Grace and Nancy, and then of course si Mayor of Manila, Mayor Isko. However, meron pa tayong mga tatlo na kinakausap, so siguro mag-expand pa yung ating nominees for President and Vice President. Pagdating naman sa nominado sa mga senador, sa last count ko, malamang mga nasa 20 na ang mga posible na maging nominado namin. Pero siyempre, ang pipiliin lang natin 12 candidates.
Isinusulong sa Kamara ang panukalang magtayo ng maliliit na base militar sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon kay House Strategic Intelligence Committee Chairman Johnny Pimentel, malaki ang maitutulong nito upang patatagin ang ating presensya sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng bagong teknolohiya, pwedeng magsilbing airport at daungan ng warships ang tinatawag na forward operating bases. Tinatayang 5 bilyong piso ang pondong kakailanganin para maipatupad ang panukalang batas. Umaasa si Pimentel na susuportahan ito ng mga kapwa mambabatas. Naglabas naman ng saloobin ang ilang foreign at international experts sa ginawang pagkonsulta noong nakaraang linggo ni Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Senador Juan Ponce Enrile. Kaugnay pa rin yan sa isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Para sa detalye, magbabalita ang aming correspondent na si Tristan Nadalo. Tristan. Pinky, suportado nga ng mga international at foreign relations experts ang ilan sa mga naging pahayag ni dating Senate President Juan Ponce Enrile pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Kung matatandaan nga natin, inibitahan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Enrile sa Malacanang para alamin ang kanyang saloobin pagdating sa naturang issue at kung ano-ano pa ba mga hakbang na maaaring gawin ng Pilipinas. Binagdiang diin ng mga eksperto ang kahalagahan ng pagiging self-reliant ng bansa o yung hindi pagdepende sa sino mang kaalyado nito pagdating sa usapin ng teritoryo. Pangalawa, kailangan din daw hindi maging palaaway ang Pilipinas pagdating sa issue ng China at dapat din daw ipaalam sa publiko na ang issue ng West Philippine Sea ay hindi lamang foreign policy issue, kung hindi, dito rin nakasalalay ang ekonomiya, seguridad, pati na ang ating survival. Self-reliance, to avoid dependence on others, no? Even the most powerful of allies and partners have their own problems, domestic and international, and they also have their own interests. We should avoid being too aggressive, too hot-headed, too confrontational in handling disputes. No? Of course, the West Philippine Sea was an effort to shore up the legitimacy of President Duterte. So there's a performative value to it. And that's why it's also televised. It was a reaction to the brewing dissatisfaction of the Senate specifically, because you could have invited so many other people. Hati naman ang opinyon ng mga eksperto kung magiging malaking factor nga ba sa darating na 2022 national elections ang usapin pagdating sa West Philippine Sea. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na hindi makakaapekto ang naging opinyon ni dating Senador Enrile sa West Philippine Sea sa estado ng kanyang plunder case ngayon. Balik sa iyo, Pinky. Top trending ngayon sa Twitter ang aktres na si Angelica Panganiban. Yan ay matapos siyang mag-post ng reklamo laban sa Red Cross Subic. Ayon kay Angelica, 1 oras na silang naghihintay sa parking area para magpa-swab test, pero inuna raw ng Red Cross sa mga bagong dating kaysa sa kanila. Pero sa halip na kampihan ng mga netizen, bumuhos ng pambabash sa aktres. Nag-comment kasi sa post niya ang isa sa mga medical frontliner na nag-swab sa kanila. Sabi nito, wala naman daw sa parking area ang kanilang verification window. Pero gayon pa man, sila pa raw mismo ang lumapit sa sasakyan ng aktres. Sana raw ay nagpa-appointment sila o dumating ng mas maaga at pumila ng maayos sa tent tulad ng ordinaryong tao. Sabi naman ng isa pang healthcare worker, yung ilang nauna raw na na-swab kaysa sa aktres ay may mga karamdaman at may isa pang galing o sakay ng ambulansya. Kirit pa niya, hindi kasama sa priority list ang pagiging artista. Wala pang tugon dito si Angelica. Hawak na ngayon ng mga otoridad ang suspect sa umano'y bentahan ng vaccine slots sa Mandaluyong City. Sinabi ng pulisya na ipatatawag din ang iba pang sangkot dito. Sa detalye, kasama natin si Paulo Barcelon. Paulo, sino itong suspect? Medyo magandang gabi. Kinilala ng mga otoridad ang suspect bilang si Kyle Bonifacio, 22 years old at residente ng Mandaluyong City. Ayon kay Mandaluyong Mayor Menchie Abalos, sumuko raw si Bonifacio matapos siyang kontakin ng ama ng suspect na barangay kagawad sa Mandaluyong. Depensa ng suspect, hindi raw siya nagbenta ng vaccination slots. Ang pera rin daw na naka-indicate sa resibo na nasa screenshot
na kumalat sa social media ay kusang loob na inalok sa kanya. Pero totoo bang inoffer mo yung vaccine slot sa pamamagitan ng iyong social media page? I have the right to remain silent po. Dagdag pa ng suspect, 3 taon na raw na hindi nagkikita o 3 taon na raw silang hindi nagkikita ng kanyang ama at wala rin daw siyang koneksyon sa sino ang opisyal ng Mandaluyong City. Tikom naman ang bibig ng suspect nang tanungin kung scam ba ang nangyari, gayon din kung may iba pa ba o kung may iba pa bang sangkot sa insidente. Nauna nang nagbabala si National Task Force Against COVID-19 spokesperson Restituto Padilla na ang anumang local government na mahuhuling lalabag sa vaccine priority list ay maaaring mabawasan ang makukuhang alokasyon ng bakuna. So hypothetically, yes, it could deprive the LGU of the steady supply until such time that those kinds of occurrences have been dealt with. So in order to ensure na maayos. Medyo nasa kustodiya na ngayon ng pulisya itong si Bonifacio at ayon naman kay MMDA Chairman Benher Avalos, maaaring bukas ay ilabas na ng pulisya yung kanilang investigation report ukol sa insidente. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Lower House ang Bayanihan 3 Bill na naglalaan ng 401 billion peso na halaga ng COVID-19 stimulus package. Nakapaloob sa panukala ang paglalaan ng 216 billion pesos para sa tig 2,000 pisong ayuda na matatanggap ng mga Pilipino sa 2 tranches o bigayan. 5,000 piso hanggang 10,000 pisong one-time cash subsidy rin ang ipamimigay sa mga pamilyang apektado ng pandemya. Magdadayalogo pa ang House leaders at economic managers para matukoy ang mga pagkukunan ng pondo para sa Bayanihan 3. Nakiusap naman si Marikina Congresswoman Stella Kimbo sa mga economic manager na maging transparent sa tunay na estado ng pondo, pati na ang appropriations o probisyong maaaring gamitin sa susunod na 12 buwan.